Yon! Hello mga kano, kamusta na? Okay lang ba tayo dyan? Sana lagi kayong okay at sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan mga kano, no? Andito ako ngayon sa aking full-time job. Ito, naka full battle gear tayo. And ito lang ang aking pagkakataon para maipakita ko sa inyo again for the second time around ang aking ginagawa dito sa trabaho, no? Wait lang mga kano, hindi ko marinig yung sarili ko. Ayan. So ito mga kano, no, panggabi ako ngayon dito sa aking trabaho. And ito, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay at hindi tayo magkarinigan, pero sana naman nauunawaan nyo pa rin ang aking mga sinasabi mga kano, no? So ito, trabaho ko dito mga kano ay minsan forklift operator and minsan order picker ako mga kano. And ngayon, ito, kukuha ako ng mga materyales para dalhin doon sa production area. But most of the time, forklift ang aking ginagamit mga kano, no? Ito, panggabi ako ngayon at walang masyadong tao. Ayan, dalawa lang kaming naka-duty, kaya naman nakagawa ako ng ganitong video para sa inyo mga kano. At alam ko mga kano, lalo na sa mga bagong subscriber at sa mga subscriber din natin at sa mga napadaan, ayan, hello sa inyo mga kano. And alam ko na gusto nyo rin makapagtrabaho dito sa Canada mga kano, no? And huwag po kayong mag-alala at bibigyan ko kayo sa mga susunod kong vlog. Bibigyan ko kayo ng mga pwede nyong pag-applyan na agency, no, which is legit naman mga kano, no? At dito sa mga agency na ito, mga iba't ibang uri ng trabaho dito sa Canada, tulad ng mga farm worker, welder, forklift operator, production worker, and also itong ating mga service crew mga kano. Mag-prepare lang ako mga kano. And sa mga ka-tune in pa lang mga kano at sa mga hindi pa nagsasubscribe, sana mag-subscribe na kayo mga kano. Welcome to Kaano TV at huwag mo sana kakalimutang mag-like, comment down below, and subscribe mga kano. Pindutin mo na rin yung ping, yung notification bell mga kano para fresh na fresh at agad-agad ay mano-notify ka kapag meron akong bagong video na i-upload. So halika mga kano at maglagay muna tayo ng mga plastic rolls dito sa ating part. So kung may tanong nyo mga kano, no, mahirap ba ang trabaho bilang factory worker dito sa Canada? Sa aking opinion mga kano, no, wala namang sobrang daling trabaho mga kano, sa totoo lang. Lahat ng mga trabaho sa umpisa mahirap. Nagiging magaan lang at nagiging madali lang kapag gusto mo yung trabaho, gusto mo yung ginagawa mo, at nag-i-enjoy ka. So lahat sobrang dali. Pero kung ang trabaho mo ay lagi mong iniisip tulad ng ang hirap naman nito, ganito ganyan, paano ba ito, so doon po para sa akin lang, doon po nagiging mahirap ang trabaho kasi wala po tayong interest, matuto. Wala tayong interest na pagtiyagaan kung ano man yung ating trabaho. Meaning to say na hindi natin gusto. Pero kung gusto nyo po ang trabaho at anong ginagawa nyo, so hindi po mahirap. Tulad po nitong ginagawa ko. Sa totoo lang po mga kano, itong trabaho ito ay malayong malayo sa mga naging trabaho ko before. Although marami naman po tayo naging trabaho at iba-iba rin naman mga trabaho, pero hindi po kasi ako naging mapili mga kano, no?
Kapag hindi ako masaya sa isang trabaho, nagre-resign ako at hindi ko na rin po pinatatagal. Pero kapag gusto ko po ang trabaho, talaga naman po nagtatagal ako. Talagang taon po mga ang itinatagal. At humahanap na lang ako ng panibago, kumbaga improvement para sa trabaho at improvement din po para sa sarili ko. So ngayon po, dito po ako napasok. Pagdating namin dito sa Canada, dito po ako napasok sa pabrika. And luckily po, nag-take po ako ng forklift operator dyan sa Pilipinas. Nag-aral po ako sa TESDA at scholar din po tayo ni TESDA. Ayan. At ginamit ko po yung chance na yon para pag-aralan kung paano mag-forklift. Although dati pa lang po, talagang interesado na ako matuto nitong forklift na ito. Kasi parang ang ganda-ganda ang dalhin, parang sobrang challenging siya kung ano yung gumaganon, at saka yung alam mo po yun, yung mga kinukuha yung mga materyales sa paleta. So parang na-amaze ako mga kano, no? Kaya yun din yung nagtulak sa akin na mag-aral ng pagpo-forklift mga kano. So mabalik po tayo dito sa ating pinag-uusapan kung mahirap po ba, no? So madali lang po mga kano ang trabaho dito sa Canada. Lalo na kapag itong kapag katulad nga na sabi ko, kapag gusto mo yung trabaho na ginagawa mo, gaano man siya kahirap, as long as na interesado kang matuto at gusto mo yung ginagawa mo, hindi siya nagiging mahirap. At sana maging ganun din po sa inyo mga kano, kung kayo ay mag-a-apply ng trabaho papunta dito sa Canada, sana po ay pagtuunan nyo ng pansin at inyong pagtiyagaan, ibigay nyo po ang inyong sarili sa pag-a-apply. Konting tiyaga lang po at wag po kayong panghihinayangan ng loob o panghihinaan ng loob mga kano. Kasi po kung sa umpisa pa lang ay panghihinaan na kayo ng loob dahil maraming asikasuhin, ay maraming babayaran pa lang ganito, or ay ang hirap naman mag-apply. So wag niyo pong i-entertain yung ganong mga bagay para naman po mapursige kayo, o lalo kayong magpursige mga kano. Gumagawa po ako ng video na tulad nito para magkaroon po kayo ng inspirasyon o motivation para makapunta dito sa Canada mga kano. At sana balang araw kapag nandito ka na, magkita-kita tayo mga kano, no? So magandang plano yan mga kano, no? So ito, kompleto na ang rolyo, gagawa pa tayo ng isa.